Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 26, 2025, Huwebes ng ika-12 linggo ng karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 16 verses 1 to 12 and verses 15 to 16. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, kaya naalaala niya si Agar, ang alipin niyang babaeng taga-Ehipto. Sinabi niya, Abram, yamang pinagkaitan ako ng Panginoon ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Agar. 10 taon na si Abram na naninirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos silang magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Agar. Ito'y pinagmalaki niya at tinamak pa si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayon siya'y nagdadalang tao? Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid. At sumagot si Abram, ibinabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan ni Sarai si Agar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa Shur. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot niya. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel, at idinugtong pa. Ang mga anak mo ay pararamihin, at sa karamihay di kayang bilangin. Di magluluwat, ikay magsusupling, nga lang itatawag sa kanya'y Ismael. Dininig ng Panginoon iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Nagsilang nga si Agar ng isang lalaki at ito'y pinangalan ng Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong unang pagbasa. Ito ay may kinalaman din sa tinatawag nga natin ngayong ethics, no, sa pagdating sa morality. Dahil ang plano ng Diyos ay pinangunahan ng tao, no, si Sarai na asawa ni Abram ay sa kabila ng kanilang katandaan na hindi pa rin tinutupad o hindi pa nangyayari yung pangako ng Diyos na sila ay magkakaanak. Kung kaya't pinangunahan na ni Sarai itong ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapasiping kay Agar, no, ang kanyang alipin kay Abram para ito ay magkaanak, no. Parang sa ngayon yung tawag natin dyan yung surrogate mother. Kapag ang mga babae ay hindi magkaanak, umahanap sila ng ibang babae na pwedeng magbuntis para sa kanila, o kaya naman kung may mga babae na ayaw masira ang kanilang figure kapag sila ay nagbuntis, kaya umahanap ng mga surrogate mother. At may mga kaso tayo ngayon yan, kaya hanggang ngayon nagiging usapin ito pagdating sa morality, pagdating sa ethics, kung ito ba ay katanggap-tanggap o hindi. Pero sadyang sa ganitong usapin, kumbaga pinangungunahan kasi natin ang plano ng Diyos. Kaya kung gusto ng Diyos na tayo ay magkaanak, magkakaanak tayo. Kung hindi plano ng Diyos na magkaanak, hindi. Pero kung ano man ang plano, matutunawa tayong maghintay. Dahil kapag pinangunahan natin ang kagustuhan ng Diyos, o kaya naman ipinipilit natin kung ano ang gusto natin kaysa ang gusto ng Diyos, doon nagkakaroon ng problema, no? Samot-samot problema na hanggang sa pumalit ang mga henerasyon ay nandoon yung consequence, no, ng ating pong pagiging mapanguna. Kaya nga ngayon, no,
magpasa hanggang ngayon yung away-away, no, ng mga lipi ni Abraham, away tungkol dito, no, sa bansang Israel, no, na lahat naman sila parang nagmula sa isang lahi mula kay Abraham, yun mo si Ismael, kapatid ni Isaac, no, pero magpasa hanggang ngayon ay nagkakaaway-away dahil lamang sa naging desisyon ng mga unang magulang. Kaya nawa po, no, matutunan dinawa natin na huwag pangunahan kung ano ang plano ng Diyos, kundi tanggapin natin, no, at matuto tayong mag-submit sa kung ano man, no, at kung saan man tayo nais dalhin ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.